by now alam nyo na siguro na pag nandito si JM no, sa Amerika, nandito rin ako, no? Tapos, ngayon ko lang na-realize na si JM, isa siya sa mga low maintenance na kaibigan, no? Alam mo yung kahit hindi kayo araw-araw magka-chat, pag nagkita kayo, ganun pa rin kayong ka-close, no? Kasi si JM napakatawal mag-reply sa messenger niyan eh. So, nagkakakwentuhan lang talaga kami yan about sa editing, ganyan, buhay-buhay, no? Pag nandito siya. So, technically, di kami nag-uusap talaga niya, no? Tapos, yun nga, kung kita nyo naman wala kaming ibang ginawa kundi kumala, kumain. Kaya pag uwi ko, I think 193 ako nung pumunta sa Vegas. Tapos actually yan, nabawasan pa ako ng 2 pounds yan eh, no? Yung weight ko talaga that time is 200, no? Though, okay lang. Balik na lang sa gym. Hindi naman masakit, no? Hindi masakit pala. Tapos eto na nga, no? So may binigay sa akin si JM na shaver nung maganda daw. Though actually maganda naman siya, no? Tapos nung one time, nanonood ako ng vlog niya, no? Nakita ko, ginamit sa kilikili ni Mia. Tapos nung binigay niya sa akin, Kobe, yun na lang to, sabi ko. Tayo na mo, ginamit pala ni Mia to. Pero sabi naman niya, nilinis naman niya nga daw, no? Tapos, eto na nga, nakauwi na ako. Namiss ko na rin yung kama ko. Pero since parang 1 buwan ko yata nandito tong mga punda na to, decide ko na para maglinis muna, no? Pero tignan mo naman, unang palit ko, yung 2 aso ko agad yun nakahiga, no? Si Sedi tsaka si Sassy. Tapos syempre, since marami tayong laundry, no? Kailangan muna natin magtiklop. At ewan ko kung ako lang. Pero ito yung mga pinakayo ko sa mga chores, kumbaga sa bahay, no? Parang pagwa mo na sa akin lahat. Pwera lang magtiklop, Diyos ko. It's either hindi kalahati yung topiko, hindi pantay, or ewan ko ba, ayoko talaga nagtitiklop. Tapos, ang nangyari kasi nun, nung kita nyo sa vlog ni Jem, nasa Vegas kami. Tapos, umuwi muna ako sa San Francisco kasi may meeting kami. Tapos, nung pumunta ulit ako sa LA, ito, gamit ko yung sasakyan natin. Kaya nung pag-uwi ko, nag-decide ako na linisin, no? Kasi sobrang dumi pala, no? Ganun pala pag may kotse ka na, parang sobrang alaga mo. Dati, nagtataka pa ako kala JM noon eh. Sabi ko sa kanila, bakit ba parang ingat na ingat kayo sa kotse tsaka linis kayo ng linis, no? So, ayun, medyo nagigets ko na kung bakit. At totoo nga yung sinabi nila, no? Hindi mo naman talaga maiintindihan kung wala ka dun sa posisyon na yun, no? Tapos isa sa mga routine ko dito sa Amerika, no? After ko talaga bumalik, no? Nag-promise ako sa sarili ko na since 30 na ako, sisimulan ko na parang palakasin yung katawan ko, no? Kasi parang since bata ako, lampa ko eh. Nag-uusap-usap nga kami ng kuya ko na parang bakit ngayon lang tayo nagsimula kung kailan tayo 30, no? Kaya kayo, kung nanonood man kayo, nagde-decide kayo mag-gym, simulan nyo na, no? Health is wealth. Tsaka kung gusto nyo ng mga workout, may binili akong workout, mag-send lang kayo ng message sa Instagram ko, bibigyan ko kayo ng workout, no? Tsaka yung mga nalalaman ko, no? Libre lang, hindi ko kayo sisingilin. At di rin naman ako, actually binayaran ko yun eh, pero para sa inyo libre dahil love na loves ko kayo. Tapos ito naman yung kuya ko na panganay namin, no? Sa leg day, siya yung pinaka malakas sa amin, no? Nung tinuruan ko rin siya mag-gym, no? Parang una start kami sa magaan. Tapos parang kita ko sa kanya, sobrang dali sa kanya. Sabi ko, sobrang dali dito sa kanya na mag-leg day, no? Tapos na-realize ko, drag queen nga pala yung kuya ko, no? Yung kuya ko kasi, yun nga, drag queen siya. So, lagi siyang naka-heels. Tapos yung calves niya, putok na putok. Kaya parang na-realize ko, sabi ko, mag-heels kaya ako araw-araw para putok na putok ko yung calves ko, ano? Tapos to naman si Kuya Daya, yan. So, nung nagsisimula talaga ako mag-gym, siya yung nagtuturo sa akin, no? Yung tamang form, yung mga tamang gawain, ano? Tapos, sa aming tatlo, siya rin yung pinakamatalino. Graduate yan sa UPLB, tapos chemical engineer. Minsan pag may mga assignment ako sa mga chemistry, sa mga math, no? Siya yung pinapagawa ko.
At hindi naman siya yung gumagawa, no? To the point na chino-tutor niya ako kung anong dapat gawin, no? Tsaka, ayun, kakasal na yan sa December, kaya mababawasan na yung bonding namin, ano? Tapos yun nga, after ilang araw, no? Nag-decide ako magpagupit. At medyo hindi ko pa alam kung ano i-react ko, pero medyo namimiss ko yung mahabang buko. Tayo na, gito gupit ko ngayon, bahala na. Pogi pa rin naman na mahal ako ng jowa ko, okay na to. Tsaka kung iniisip nyo pala guys kung bakit ako ganito mag-vlog ngayon, no? Idol ko kasi si Jello Concepcion. So nung one time, nag-uusap-usap kami nila JM, yung mga trip namin na vlog, no? Tapos ang sabi ko, ako si Jello tsaka si Kevin kasi parang alam mo yung to the point na gusto mong panoorin yung vlog mo, no? At siguro kung ganito lang din yung vlog ko, siguro pagtagal gusto ko rin panoorin, no? Tsaka isa rin sa mga okay is yung hindi ko kailangan magsalita in public. Kasi nagsasalita ako ngayon yung ine-edit ko Unlike sa pagpunta ko halimbawa sa public places, maggaganon ako, hello guys, nandito tayo. So parang hindi kaya ng hindi na kaya ng personality ko yung gano'n. Tapos diba sabi ko nga sa inyo, drag queen yung kuya ko, no? So ito yung kuya ko, drag queen. Kung di nyo alam yung drag queen, actually hindi ko rin alam yung meaning ng drag queen, ano? Pero sila yung basta drag queen, no? Nagper-perform. Tapos yung kuya ko, lagi siyang may show, no? Ito mamaya papakita natin, no? May mga kasama rin siya. So may grupo sila, tawag sa kanila Mabuhay Pages, no? Kaya mga Pinoy din, kaya nakaka-entertain talaga sila panoorin. Alam mo naman pag Pinoy. Pag Pinoy number 1 lagi, ano? Tapos ito talaga trip namin ng kuya ko, no? Habang nag-aayos yung panganay namin kuya. Ang dami niya kasing wig, no? So halimbawa may gusto kaming hairstyle, no? Susuotin namin, no? Yung bagay sa akin yun, ba't di nila ako nagpaganon in person, no? Tapos ito ewan ko ba? Minsan di namin alam kung paano susuotin Kasi kuya ko tuntua sa likod, tinuturuan niya kung paano. Ayun, sabi. Bagay kay Kuya Daya boom! Lil Uzi Vert. Tapos tontawa kay Kuya Daya. Kasi parang sabi niya, hindi, eto, teka. May naisip akong pang-picture sa'yo, no? Eto. Lalagyan niya daw ng dahon yung camera, no? Para daw may bokeh effect, no? Tapos itsura ko, gusto ko lang naman magpa-picture ng may ipopost na isa Tapos ayun, nilagyan pa ng heart ng kuya ko. Very supportive brothers. Tapos tawa kami, no? Sabi namin, kaya rin kami nabudol ni Kuya Ching pumunta. Siyempre, kunwari, support. Pero ito talaga yung pinunta namin, no? Kasi yung kinainan nila, free food. Kaya sabi ko, asa patay, gutom ako, no? Alam naman, siyempre, puti po yun. Libreng pagkain. So good tayo, no? So good kami ni Kuya Daya, no? Tapos parang meron sila nung anniversary na, ayan, yung parang SpongeBob, no? Ako naman, drive the trend ako. Wala naman ako nanonood ng SpongeBob, but wala kami pang SpongeBob dati, no? Bata ko, more on ako Yes, Eugene! Tapusin! Play mo preka, no? SpongeBob dati, para sa amin, pang mayayaman lang yan, kaya hindi kami nanonood yan, Tapos, ito na nga, performance ng kuya ko, no? Tawag namin sa kanya, Ching, pero ang drag name niya is Era Amaya. Kwento ko lang din sa inyo, no? Nakakatawa kasi nung umamin yung kuya ko na bading nga siya, no? So, tinanong na kami ni Kuya Daya. Sabi niya parang, may sasabihin ako. Sabi niya, Sabi niya, bading ako. So, kami, hindi ko alam kung ano gusto niyang i-react namin. Ang sabi lang namin, alam namin. Kasi from bata pa lang, alam na namin na bading ka, no? Kami ni Kuya Daya naglalaro ng PlayStation. Tapos ikaw naglalaro ka ng paper dolls. Kasama yung kapitbahay namin. So, kumbaga sa amin, hindi kami gulat na gulat, no? Pero hindi na rin namin siya tinanong na parang, uy, bading ka ba? Pero hindi, no? Inayaan na lang namin siya na mag-open up. At ayun, alam naman namin. So, hindi na kailangan sabihin, di ba? Ayan, tapos magbe-vertical daw siya. Hype pa siya. To si ating puti, gulat na gulat. Ay, magta-tumbling to? Oh my gosh, magta-tumbling daw. Bumaba.
Ito naman yung isa sa mga mabuhay bitches na si Kiki, no? Ang paneta Kiki Crunch. Tapos ito naman si I think si Natasha. Yan si Natasha. At ito naman si John Fideliaga. Alam ko yung friend ko kasi inintroduce niya ako sa YouTube niya yung dati sa Omegle. Tapos yun, sumali sila ng Drag Race. Ito rin si I think ito si Matilda. No, ang galing mag-vogue nito, no. So parang habang nanonood kami, sabi ko, uy, galing ng dakwa ko nito kasi alam mo naman pag dancer, no. At eto, kung may grupo sila, ito yung bias ko, no. Si Turing, kasi nung di ko na videoan yung huling performance niya, XG. Kami nung kuya ko, fan kami ng XG. Tapos, kuha niya lahat ng rap ng Woke Up, no? So, tontuwa kami ni Kuya Daya, no? At kita mo naman dito, no? Tontuwa yung kuya ko, tsaka si Kuya Ching. At si Kuya Daya kasi, yung wifey niya mahilig din mag-drag. So, nanonood din kami ng drag ngayon, no? Tapos, ayan, ito yung mabuhay bitches, si John Fideliaga. Ito si Turi, yung aking bias. Ayan, naka-XG costume pa siya. Woke Up talaga, guys. Tapos si Kiki, medyo sa ulo ko na yata yung pangalan nila, no. Ito naman si Matilda. Naalala ko yung suit niya kasi. Tapos ito naman si Kuya. Boom! Tayo na yung couch nasa puwet. Ang tindi mo talaga, guys. Tapos ito na nga, after nun, kinabukasan, since wala kasing kasama yung kuya ko sa bahay nila, at kailangan niya rin ng driver, no? Tsaka if ever kasi nandito si Aubrey, dito kami magsistay sa kanila, no? So habang ngayon, kung kita nyo naman, ini-edit ko tong video na to ngayon, no? At siguro mas maraming gantong vlog yung makikita nyo sa akin, no? Kasi parang hindi ako nagsasalita sa public, no? Hindi ko kailangan mag people place na parang dapat ganito ako ka-excite, no? Pero I think for me, mas na-excite ako yung nakikita ko yung video. Tapos parang naalala ko yung emotions ko that time, no? Siguro kayo din, no? Kaya siguro yung mga ibang tao, they take pictures, no? Kasi may naalala sila sa mga bagay na yun, no? Tapos mga videos, ganito, ganyan. So, para sa akin ganun, no? Parang pag pinapanood ko, naalala ko yung mga nangyayari that time, no? Tapos ayun lang, more episodes to come. Peace!